Iha, kamusta ka na? Bakit bigla kang nawala sa Cagayan de Oro? Tanong ni attorney. Nasa Milk Tea Avenue kami. Nag-abroad po ako attorney. Pasensya na po, sabi ko sa kanya at bumaba ang paningin sa mga kamay ko. Hindi ko kayang magsinungaling. Napatingin ako sa phone ko at nabasa ang text ni Kelsey. Kanina, muntik ko nang banggitin ang apelyido noong 4. Mabuti nakita ko si attorney paparating. Nakausap niya kanina si CJ. Pero mukhang hindi naman siya nagduda na may ugnayan sa akin ang bata. Napatingin ako kay attorney na nakatingin sa cellphone ko. Agad ko itong pinatay. Ano palang ginagawa mo sa school kanina? Napalunok ako at naghanap agad ng rason. May lakad po kasi kami ni Kelsey, sagot ko. Tumango siya, hindi ba may klase, half day lang ba siya kaya may time siya makagala? Napapikit ako at hindi na sumagot. I must be careful. Isang attorney ang kaharap ko. Sino yung mga bata kanina? Wala. Kanina kasi, I took a glimpse of 4 children hugging you. Akala ko kilala mo. Nagsimula ng manginig ang mga tuhod ko. Pakiramdam ko ay nasa isang courtroom ako ngayon at hinahatulan ng judge. Mga estudyante ni Kelsey, attorney. Kilala kasi nila ako. I see. Close siguro sa'yo ang mga bata, Anya. Ngumiti lang ako. How are you Hiha? Are you married? Napatingin ulit ako sa kanya. Nasa beef siya nakatingin at hindi sa akin. Gayong nagkita na kami, posibleng mas dadalas pa ang pagkikita namin. Hindi ko pwedeng itago ang mga anak ko habang buhay. Paano kung malaman nila na may mga anak ako at wala akong asawa? Tiyak akong iisipin ni Jeremy na siyang ama ng mga bata. Pag nagkataon, baka kunin niya ng sapilitan sa akin ang mga anak ko. Opo attorney, may asawa na po ako. Pagsisinungaling ko, that way, malaman man nila na may mga anak ako, hindi iisipin ni Jeremy na siya ang ama. I'm sure after this, malalaman niya na nagkita kami ng mama niya. I see, pasyal ka naman sa bahay. Na-miss na kita, sabi niya at ngumiti. Napatitig ako sa kanya. Walang kaalam-alam si attorney sa lahat. Hindi niya alam na may relasyon kami ni Jeremy, wala nga ba? Hindi niya alam ang pinakadahilan ng pag-alis ko 7 years ago. Pero hindi ko dapat kalimutan ang ugnayan niya kay Jeremy at Chairman. Hindi ko pwedeng pagkatiwalaan si attorney kahit pa, tinuturing ko siyang ina noon. Sige po attorney, pag nagka-oras po ako, saang kumpanya ka nagtatrabaho ngayon? May trabaho ka ba? Pwede kitang ilapit kay Jeremy. Huwag na po, attorney. Nagulat siya sa biglang pag-angal ko. Nagulat rin ako. Jusko, Caroline, huwag kang tanga. May trabaho na po kasi ako, attorney. Anong trabaho mo? Nag-ghost writing po ako. Tumango siya. Really? How was it? Maayos naman po attorney. Nakapangtustos naman po sa amin. Sagot ko. Sa amin, ng asawa mo. Tanong niya, tila kinukumpirma kung asawa ko ba ang tinutukoy ko. Nanlaki ang mata ko ng madulash ako pero tumango sa kanya. Opo, ng asawa ko po. Anong pangalan ng asawa mo? Nangga pa ako nang ipapangalan na hindi nagpapahalata na nag-iisip. Suddenly, naisip ko agad ang panganay ko. EJ po. EJ, Anya, pwede mo siyang dalhin sa bahay natin sa San Roque para naman makilala ko siya. Nakagat ko ang pangibabang labi ko at napainom sa milk tea. Paano ko naman ipakilala ang asawa ko wala akong asawa? Sige po attorney, ang sabi ko na lang. I'm sure matutuwa si Jeremy kapag nagkita kayo. Nagbaba ako ng tingin. Hindi ko alam kung matutuwa nga ba si Jeremy oras na magkita kami. Alam kong kinamumuhian niya ako dahil iniwan ko siya. Ngumiti lang ako kay attorney at hindi na nagkomento doon. Bakit po pala kayo nasa eskwelahan, attorney? Gusto kasi mag-sponsor ni Jeremy sa mga eskwelahan bilang parte ng celebration sa ika-25th anniversary ng kumpanya and Jeremy wanted to extend the celebration sa publiko. Nanlaki ang mata ko. So he asked me to visit the schools na napili niya. Napainom ulit ako ng milk tea. Siya kasi sana ang pupunta kanina but nagkaroon ng urgent meeting, namutla na ako agad at napatayo. Jusko, ano ba? Ano po attorney? Kailangan ko na pong umalis. Aalis ka na. Why? May kailangan po kasi akong asikasuhin Jeremy is coming. I told him nagkita tayo. Naloko na talaga. No.
Hindi pa ako handa na makita siya. Huwag muna ngayon, just go. Then my phone rings kaya sabay kaming napatingin ni attorney doon. My son, EJ calling. Alam kong nakita ni attorney ang pangalan sa phone. EJ sinagot ko na iyon agad. Mama, where are you? Tumingin ako kay attorney na nakatitig sa akin. Hello, baby, may ka-meeting pa ako. Mama, nasa bahay kami ni Tita Ninang. We'll sleep here tonight. Dito po kayo punta mama. Noted love. Pupunta ako dyan after this. Sige mama, I love you. Narinig ko rin sa kabilang linya ang apat na sumigaw ng I love you mama. I love you, sagot ko at saka binaba ang tawag. Pinapauwi ka na ng asawa mo? Tanong ni attorney. Opo pasensya na po. Pakisabi na lang po kay Kuya Jeremy na pasensya at hindi ko siya mahintay, hindi ko na siya mahihintay pa. Ngayon o kahit kailanman dahil may asawa na siya. Why do you call him kuya? Po, tanong ko sa makahulugang sabi ni attorney. Wala, hindi ba, hindi mo naman siya tinatawag na kuya dati. Anyway, hope this is not the last meet hiha. Gusto talaga kitang makabonding lalo't hindi ka na iba sa akin. Ngumiti ako. Can I have your number? Opo attorney. Binigay ko kay attorney ang number ko. Nagpaalam ako ulit bago ako lumabas ng Milk Tea Avenue at nagpara ng taxi para pumunta ng bahay kung nasaan si Daph. Pagkapasok ko pa lang ng bahay ni Daph, naroon na siya kasama ni Kelsey. Hinihintay nila ako. Anong nangyari? Tanong nila. Ang mga bata, nasa loob. They are fine. Teka, magkwento ka. Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Lagot yata ako nito. Nandito si Jeremy sa Cagayan at gusto ni attorney na dumalaw ako sa kanila dala ang asawa ko. Asawa? Tanong nila, nagtataka. Kwinento ko sa kanila lahat ng nangyari kanina at ganoon na lang ang gulat nila matapos kong ipaliwanag lahat. Makukulot ko talaga iyang sinana pag nakauwi iyan dito. Sabi ni Kelsey. Mas safe siguro dito kumpara ng Luzon, Kels. Si chairman, nasa Baguio na hindi ba? Tapos pabalik-balik pa si Jeremy sa ibang parte ng Luzon. Sabi ko, kung hindi ka nakita ni attorney, safe siguro na narito ka kasi sino namang mag-aakala na dito ka lang pala nagtatago at hindi sa malayo. Pero ngayon na alam na ng mama niya na nandito ka lang pala ng Cagayan, do you think aalis pa si Jeremy dito? Tumingin ako kay Daph. Tama si Kelsey, Caroline. Hindi ka ligtas dito. Bakit naman ako hahanapin ni Jeremy? Ano ba naman kayo? Kalimutan na natin. Do you think hindi pa naka-move on si Jeremy sa akin? 7 years na oy. I bet, mahal na noon ang asawa niya. Let's hope, Caroline. Let's hope na hindi kanya babalikan pa. Sabi ni Daph. Kung umalis na lang kaya sila ulit ng mga bata. Suggestion ni Kelsey. Hindi pwede Kels. Tanga kasi itong kaibigan natin. Sabi ni Daph kaya napatingin kami sa kanya. Matalino si Daph, mas matalino pa sa akin. Sabi niya may asawa na siya, pero nasaan ang singsing niya? Nanlaki ang mata ko. Hala, nakalimutan ko ang detalyeng iyon kanina. Napaawang naman ang labi ni Kelsey. Hindi nagkomento si attorney hindi ba? Nung sinabi mo na may asawa ka na. Instead, sinabi niya anong pangalan. Nakagat ko ang labi ko at tumungo. It's because nagdududa siya na nagsisinungaling ka sa kanya. Remember, attorney siya Caroline. Alam niya paano bumasa ng tao. Ibig mo bang sabihin, may alam na siya sa nakaraan ni Jeremy at Caroline? Tanong ni Kelsey. Possible. Ina siya so bakit hindi niya malalaman? But the point is, nagtataka siguro siya bakit kailangang magsinungaling ni Caroline sa kanya. Nagsimula na akong kabahan. Kung ganoon, may kinukumpirma si attorney sa akin kanina. Did I mess up? Tanong ko. Tumungo si Daph. But don't worry. Kailangan pa ng solid evidence ni attorney to prove that you're lying. Pinaniwala kanyang naniwala siya sa mga sinasabi mo kanina kaya hindi kanya tinanong bakit wala kang suot na singsing. So ibig mong sabihin, kanina, noong tinanong siya ni attorney na are you married? Tapos nung sumagot si Caroline na yes, hindi na siya tinanong ni attorney na bakit wala kang singsing. Because she knew that Caroline would find an alibi like iniwan lang niya sa bahay or something. Kelsey concluded. Exactly. Nagtataka na yun Marso bakit sinabi mong may asawa ka kahit wala naman. Anong posibleng gawin niya next? Hindi ko alam.
Hindi ko alam paano mag-isip si attorney. Either, pababayaan lang niya o aalamin pa niya ang dahilan ng pagsisinungaling mo. Daph, anong gagawin ko? Natahimik siya. Get rid of her presumptions. Dapat may maipakita ka sa kanyang ebidensya na may asawa ka na nga at hindi nagsisinungaling lang. In that manner, hindi na siya mag-imbestiga pa at hindi na niya malaman na may mga anak ka at si Jeremy ang ama. Hindi ba talaga pwedeng umalis na lang sila ng mga bata, Daph? Tanong ni Kelsey. Aalis siya. Magtataka na si attorney. Malalaman ni Jeremy na nawala na naman siya matapos siyang makita ng mama niya sa eskwelahan, at paniguradong mag-iimbestiga sila. Tumingin si Daph sa akin, remember Caroline, muntik nang iwan ni Jeremy ang lahat ng ari-arian niya, dahil naniniwala siyang nabuntis ka niya. Mama, DJ doesn't want to give me my toy. Reklamo ni Beej. Dylan, bakit ayaw mong ibigay kay Bryce ang laruan niya? But mama, hiram lang naman ako. DJ, you have your toy. Sabat ni CJ short for Charles Jaron, sa kapatid. Bryce Jameson, in short, BJ. Charles Jaron, in short, CJ. Dylan Johnson, in short, DJ. Emmanuel Jayden, in short, DJ. At ang aming prinsesa, is Alexandria AJ, in short, AJ. Sinunod ko ang boys sa ama nila na Carlos Jeremiah. Hindi ko alam anong nakain ko na kahit pagaano kasakit ang naranasan ko kay Jeremy, gusto kong isunod ang pangalan ng mga anak namin sa kanya. Fine, here, nakangusong sabi ni CJ kay Bryce. Napailing ako at pinagpatuloy ang pagtitipo ko sa laptop para sa realistic fiction na pinapagawa ng client from US. Mama, can you look at my assignment? Tanong ni EJ sabay pikite sa akin ng assignment niya. Emmanuel, anak, si Tita Ninang na mag-check, sabi ni Kelsey habang binababa ang mga gatas para sa mga bata. Dito na rin siya matutulog sa bahay ni Daph. Nagtatrabaho ka pa rin. Kailangan Wala pa kasi ako sa kalahati, sabi ko sabay check ng outline. Tumungo siya. Wala pa ba si Daph? Umiling ako at tumingin sa orasan. Wala pa. Anong oras siya uuwi? Pagkatapos naming mag-usap kanina, nagpaalam siya na aalis muna siya para balikan ang ibang gamit niya sa locker. Sabi niya uuwi rin siya kaagad but anong oras na? Tita, correct ba ito? Ay, wait baby, natawa ako nang bumaling siya sa anak ko at tinignan ang assignment. BJ, CJ, and CJ, tapos na ba kayo sa assignment nyo? I'm done, Mama, EJ taught me earlier. Sabi ni CJ. Charles Jaron, Mama told us that you should call me Kuya. Striktong sabi ni EJ. He's the sweetest but when it comes to his brothers, minsan nagiging strikto siya. Ayaw kasi siyang tawaging kuya ng tatlo maliban kay AJ. Tumingin si Kelsey sa kanila. Nang ilang minutes, tanong ni Bryce. Yeah, you're older for just. How many it is nga po, Mama? Tanong ni Charles. Still, the fact that EJ is the first one who came out from me, dapat nyo siyang tawaging kuya. Sabi ko, gusto kasi nilang lahat maging panganay. Kuya, pahiram ako toys. It was Dylan who obviously, sinasakyan ng kapatid para makuha ang gusto. Sumimangot si Emmanuel. You just call me kuya kasi may kailangan ka sa akin. Natawa si Kelsey. Fine, you can have it. Pagsuko din ni EJ. Yay! Thank you kuya, you're the best. Napailing si Charles. Fine, I'm starting to call you kuya and CJ from now on. Dapat si BJ tawagin din akong kuya. Tumingin kami kay Bryce. BJ, what is your answer? Sabi ni Kelsey. BJ shrugged his shoulder like telling us that calling his brothers kuya isn't a big deal after all. You can call me ate, mga kuya. Sabat ni AJ. No, sabay na sabi ng apat. Nagkatinginan kami ni Kelsey at napahajijek sa kanilang lima. Kahit mahirap alagaan ng sabay ang quintuplet, nakakawala sila ng pagod. Why are you shouting at me? Nakangusong ani ng bunso. What? We're not, sabi ni Dylan. You are our princess and our bunso so I don't think it's right to call you, ate, paliwanag ni Charles. I agree with Kuya CJ, AJ. Ikaw ang baby namin,
sabat ni BJ na nasa tabi ni Kelsey. How about we'll call you princess instead and not ate? Suggestion ni EJ na siyang nagpaliwanag sa bunsong kulang na lang ay iiyak. Your eldest knows how to lift the mood of the youngest, bulong ni Kelsey nang makalapit siya sa akin. Talaga kuya, why? Because I look like a princess. Sabi pa ng bunso sabay ikot-ikot habang hawak ang laylayan ng dress niya. Yeah, sabay na sabi ng apat na ikinahajijek ng bunso. Oh, iyong assignments nyo. Tapos na lahat. Yes po mama, Kuya EJ helped you as a liar. Sagot ni CJ. May kuya na. Pumunta na kayo ng sala. May ginagawa pa si mama, sabi ko sa kanila. Agad naman silang tumango sabay kuha ng gatas na dala ni Kelsey kanina. Nang mawala ang mga anak ko, kumuha si Kelsey ng bangko at tumabi sa akin. Ang cute pagmasdan ng mga anak mo. Siya nga, mana sa akin, natatawang sagot ko. Napailing si Kelsey at tumingin ulit sa orasan niya. Nasaan na ba ang babaeng iyon? Bakit wala pa rin? Pinabayaan ko na lang siya at nagsulat ulit para matapos ko kahit isang chapter sa araw na ito. Nabusy rin si Kelsey sa cellphone niya. Ninanakawan ko siya minsan ng tingin at naabutan ko siyang kukunat ang noo at ngingiti. Sino kayang ka-text niya? Hoy, look at Nana, sabi niya sabay pikite sa akin ng cellphone niya. Sinong kasama ni Ivy? Nagtatakang tanong ko habang nakatitig sa lalaking nasa tabi nito. New boyfriend siguro, sagot ni Kelsey. Tawagan natin, ani Kelsey at tinawagan na si Ivana. Ibinalik ko ulit ang atensyon ko sa sinusulat hanggang sa narinig ko na ang boses ni Ivy sa kabilang linya. Nana, sino yang kasama mo na inupload mo? Kels, isang nana mo pa at say sabunutan kita. Natawa ako nang marinig ang reklamo niya. Well, there's a story why we started calling her Nana. Nickname niya na hate niya. Oh my God, kasama mo si Car Rowling. Sumimangot ako, si Daph, tinatawag akong Marso. Siya, iyan, Car Rowling kapag niloloko niya ako. Kasama ko ang chairman, Kelsey. May family gatherings with the Anderson. Bulong ni Ivana kaya nanlaki ang mata namin ni Kelsey. Wala pang isang minuto nang agad niyang pinatay ang tawag. Oh my God, wala naman siguro nakarinig ng boses mo ano? Wala naman siguro, si Jeremy. Baka nandoon. No Kels. Kakasabi lang kanina ni attorney hindi ba napupunta sana si Jeremy kanina kung nasaan kami. Natahimik siya at tumungo. Oo nga pala, sorry, nagulat lang ako. Magsasalita na sana ako nang makita si Daph na kakapasok lang dala ang isang bote ng wine. Ang tagal mo, reklamo ni Kelsey. Ay bes, sorry naman. Na-traffic ako kanina at may konting farewell party pa ang ibang nurses at doctors for me. Ngumiwi ako, nakapag-party pa sila, wala bang pasyente? Carol, shut up na ang mouth at baka ma-jinx mo. Natawa si Kelsey sa sinabi niya. Baka mamaya, biglang mapuno ang kawawa ang mga besties ko doon. Sabi pa niya, bakit may dala kang wine? Tanong ko, pagwawala ko ng usapan. Mag-celebrate din tayo pag matulog na ang mga bagets. Nasaan sila? May dala akong ice cream para sa kanila. Nasa sala na, kakatapos lang nilang mag-milk. Doon na tayo matulog sa sala mo para sama-sama, sabi ni Kelsey. Feel at home na talaga kami sa bahay ni Daph but she wouldn't mind it. Tinapos ko na agad ang trabaho ko at tinabihan namin ang quintuplet para makatulog at nung tulog na, saka kami tumayo tatlo at uminom ng wine sa labas ng bahay. Ang sarap nito. Stress-free, sabi ni Daph. Gusto ko sanang tawagan si Nana pero kasama pa niya ang chairman, sabi ni Kelsey. Really? Kasama niya? Bakit daw? Takang tanong ni Daph. You know how obsessed the chairman is para panatilihin lang ang magandang samahan nila sa mga Abrenica. Sabagay, sabi ni Daph. Uminom ulit ako ng wine at inaalala ang pagkikita namin kanina ni attorney. Kung nanatili ako kanina, magkikita kami ni Jeremy, ano kayang reaksyon niya? Magiging okay pa ba kami? O kamumuhian na niya ako? Marso, tumingin ako kay Daph. Ako na lang ang maghahatid sa mga bata bukas, sabi niya, bakit? I feel like babalik si attorney Mildred doon sa eskwelahan at baka isama pa niya si Jeremy. Natahimik ako. Wala namang kaso kahit makausap o makita nila ang mga anak mo.
Hindi nila malalaman na ikaw ang ina dahil pagtatakpan namin iyon ni Kelsey, unless mga anak mo mismo magsabi sa kanila na mama kanila with picture. Tumungo ako, mas nanag sa puso ko ang posibilidad na baka oras malaman ni Jeremy ang katotohanan, kunin niya sa akin ang mga anak ko. At baka ilayo ito. Kinabukasan, hindi ako bumaba ng kotse ni Daph. Siya ang naghatid sa 5 papasok sa school. At tama nga siya dahil nakita kong nakapark ang kotse ni attorney sa labas. Kinakabahan ako pero nagtitiwala ako sa mga kaibigan ko. Pagbalik ni Daph sa akin, ngumiti siya at sinabing, "Success." Naging ganoon ang takbo ng buhay namin sa loob ng ilang araw. Si Daph ang naghahatid at sumusundo sa mga anak ko pahatid ng bahay kung saan ako nakabili ng maliit na apartment. It's Monday, at pababa na ako para pagbuksan sila ng pintuan. "Mama," sigaw ng 5, natatawa akong lumuhad para halikan at yakapin sila. Nag-uunahan na sila sa pagpapasikat sa akin sa stars na nakuha nila. Caroline, tumingin ako kay Daph at nakita siyang kinakabahan at nanlalaki ang mga mata. Tumingin ako sa mga anak ko. Maayos naman sila. Bakit ganito ang reaksyon niya? "EJ, please bring your siblings to our room," sabi ko. Sumunod naman sila. Nang mawala na ang mga anak ko, saka ako humarap muli kay Daph. "Caroline, nabalitaan mo na ba?" Ang ano, pati ako ay kinakabahan na rin. Si Jeremy, na aksidente, nasa hospital at agaw buhay. Sabi niya na labis na ikinagulat ko. "Saang room, Daph?" Tanong ko habang binabaybay ko ang daan papasok ng hospital na pinagdalhan kay Jeremy. Mahigpit ang hawak ko sa cellphone ko dahil baka mabitawan ko ito sa panginginig. Matapos niyang sabihin sa akin kanina na naaksidente si Jeremy, namalayan ko na lang ang paa ko na nasa tapat ng hospital. "Hindi ko alam, Caroline. Teka, tatanungin ko si Bal." Ngunit nakita ko agad si attorney na nagmamadaling pumasok ng hospital, kaya pinatayan ko na ng tawag si Daph para sundan si attorney Mildred. Nakarating kami sa OR pero hindi ako nagpakita kaagad, dahil nadatnan ko doon si Matilda na umiyak, habang sinasampal siya ni attorney. "Kapag nangyaring masama kay Jeremy, ipapakulong kita." Iyon ang banta ni attorney na narinig ko. Sumandal ako sa dingding at nagtago. Hindi na ako mapakali sa kinatatayuan ko habang iniisip ang kalagayan ni Jeremy sa operating room. Sumilip ako ulit at nakita si Matilda na umiiyak habang paalis. Nagtago ako muli at saka lang sumilip nang malagpasan niya ako nang hindi napapansin. Ngunit sa pagsilip ko, naabutan ko si attorney na nakatingin na sa akin na nanlalaki ang mata. Nahuli niya ako, lumabas na ako para lumapit sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Hindi ko na rin alam. Ang nasa isip ko lang ngayon ay si Jeremy. Bahala na kung ano pang sabihin ni attorney sa pagpunta ko. Nabalitaan ko po ang nangyari kay Jeremy, attorney. Agad na tumulo ang luha sa mga mata niya. Niyakap niya ako at umiyak sa akin. "Natatakot ako para sa kalagayan ng anak ko, Caroline." "He'll be fine, attorney. Magtiwala lang tayo," sabi ko, pero kahit ako man ay kinakabahan na rin. Umiyak pa rin siya pero ramdam kong nakahinga na siya. Hindi ko alam anong nangyari, bakit niya sinampal si Matilda kanina pero ngayon, ang importante sa akin ay maging maayos ang kalagayan ni Jeremy. Sinamahan ko si attorney sa labas ng OR. Hinihintay namin na lumabas ang doktor na tumingin kay Jeremy. Hawak ko ang kamay ni attorney at lihim akong nananalangin na sana ay magiging maayos ang lahat. Nang bumukas ang pintuan, lumabas ang doktor na siyang tumingin kay Jeremy. "Mr. Anderson is fine, but kailangan pa ma-monitor ang kalagayan niya." Napaiyak si attorney at yamakap sa akin. "Salamat po, Doc," sabi ko dahil hindi na makapagsalita si attorney Mildred sa magandang balita na sinabi ng doktor. Nang masiguro ko nang maayos na si Jeremy, tumayo ako para magpaalam na sa kanya. "Attorney, aalis na po ako." Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. "Aalis ka na?" "Opo, kasi hinahanap na po ako sa amin." Hindi ko na binagat ang asawa. Tama si Daph, I should think wisely sa harapan niya. Ngayon, makakauwi na ako dahil alam kong ligtas na si Jeremy. Maayos na ang kalagayan niya, makakahinga na ako. "Tawagan niyo na lang po ako kung kailangan niyo po ng tulong ko," sabi ko sa kanya. Tumungo siya kahit pakita sa mata niya na ayaw niya akong paalisan.
Pagdating ko ng bahay, gabi na at tulog na ang mga bata. Si Kelsey at Daph na lang ang nadatnan kong gising. Napaupo ako sa sahig at bumugso na doon ang takot at pangamba na pinipigilan ko kanina habang yakap ako ni Attorney Caroline. Agad akong dinaluhan ng dalawa. Nanginginig ang mga paa ko. Tumingin ako sa kanila, at hindi ko na napigil ang umiyak. Akala ko mawawala na siya. Akala ko may nangyaring masama sa kanya. Naramdaman ko ang yakap ni Kelsey at Daph. Takot na takot ako kanina. Nanginginig ang labi ko. Halos hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Habang hinihintay ko na lumabas ang doktor, nabibingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Ganoon katindi ang takot ko kanina. Sinubukan kong kumalma kanina, nakakatakot kumalma sa sitwasyong iyon kung saan si Jeremy nasa OR at nag-aagaw buhay. He's fine now. A friend told me na maayos na ang kalagayan niya. Sabi ni Daph sa akin. Tumango ako at huminga kahit panay tulo pa rin ang luha ko. Buti I have them. Kinabukasan, tahimik ako habang pinagsasandukan ang 5 ng breakfast nila. Tumingin ako sa mukha nilang tahimik lang din at nakatingin sa akin. Pakiramdam ko ay kanina pa nila ako pinagmamasdan. Kumunat ang noo ko. Bakit? Tanong ko sa kanila. Mama, why are you sad? Si AJ. Sad. Hindi naman pinasigla ko pa ang boses ko ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha nila. Mama's lying kuya, bulong ni Bryce sa katabi niyang si Emmanuel. Mama, may umawi ba sayo? Sino mama? Aawayin namin. Kunot noong sabi ni Charles. Nakagat ko ng mariin ang labi ko. I have my children with me. Lahat sweet, maalaga, at mahal ako. Tumulo ang luha ko. Sabay silang tumayo at lumapit sa akin sa kaniyakap ako ng sabay. Napaupo ako sa sahig at niyakap ako ng 5. Bakit umiiyak ka, mama? Tanong ni Dylan na naluluha na rin. Mama, may umawi po ba sayo? Si Charles na parabang sigurado siya na inawi nga ako ng kung sino. Ngumiti ako at umiling. Wala, mama is just blessed because she have you guys. Pinunasan ni AJ ang luha sa pisngi ko. Don't cry, mama. We won't leave you. AJ and Kuyas love you very much. My heart is full. Thank you mga anak. I love you my babies. We love you mama. Sabay na sabi nila magkakapatid. Mama, if may bad guy na umawi sa'yo, tell US mama. Ani ni Bryce na parang si Jeremy kung makasimangot. Bakit? Natatawa kong tanong. We'll protect you mama. Kuya EJ, Kuya CJ, Kuya CJ, and Kuya BJ are strong. They protect nga mama kapag may classmate na umaaway sa akin. Ang sabi ni AJ. Tumingin ako sa 4 na nakatayo na sa harapan at pinapahira ng luha sa mga mata. We promise mama that we will protect you and AJ, sabi ni Emmanuel na umiiyak. Inabot ko ang pisngi niya at pinahiran ang luha sa mga mata niya. You'll protect US. Nakangiting tanong ko habang yakap ang yunakahiha ko. Sabay na tumango ang 4. Opo mama, our classmate told US na ang boys daw po dapat mag-protect sa girls. Wala po si papa, kaya kami na lang 4 mag-protect sa inyo ni AJ. Inosenteng sabi ni CJ. Nawala ang ngiti sa labi ko. It's my first time marinig sa kanila ang salitang papa. Hindi nila ako tinanong about sa papa nila maliban kay AJ. My boys are quiet about it. Your papa, I asked them. Tumangala si AJ sa akin. Hindi ba po mama sabi mo sa akin, papa is just working? Sinabi ko po kina kuya that papa is working. Ang sabi ni AJ. Tumingin ako sa 4, kaya ba hindi nila ako tinatanong because their sister told them that their father is working? Hali nga kayo, hug nyo nga si mama, sabi ko at nagsilapitan sila sa akin para yakapin ako. Ang sweet naman, napatingin ako sa pintuan at nakita si Daph na siyang maghahatid sa 5 na nakasandal at nakangiting nakatingin sa amin. Good morning Tita Ninang, nilubayan na ako ng mga bata para lapitan si Daph. Nagkatinginan kami ng kaibigan ko at nginitian niya ako. Matapos kumain ang mga bata, hinatid ko na sila sa labas papunta sa sasakyan ni Daph. Kinalabot ako ni Emmanuel kaya tumingin ako sa kanya. Don't worry mama kahit wala po kaming papa, I am here to protect you. Ako ang eldest kaya I will always protect you sa bad guys mama. Bakit niya nasabi ito?
Lumuhad ako para magpantay ang paningin namin. Bakit mo nasabi iyan anak? Cause if Papa is working, sana may picture tayo sa kanya. But we don't have, kahit isa. And also, you're working while taking care of US Mama. Napatingin ako kay Daph na nakikinig sa amin ni EJ. Don't be sad Mama. Ako po bahala kina AJ. Ngumiti ako sa panganay ko at humulik sa noo niya. Tayo na anak, sabi ni Daph at kinuha si EJ sa akin para ipasok sa sasakyan kung nasaan nakaupo na ang apat. Nagulat ako sa sinabi ni EJ. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon. After a week, kumakaway ako sa mga bata habang paalis ang sasakyan ni Daph. Another set of week. Bye Mama. Uuwi rin po kami mamaya. Emmanuel. I love you Mama. Bryce. Mama bye-bye. Dylan. See you later Ma. Charles. Don't be sad Mama. Uuwi po kami, AJ. Hindi ko alam kung nangiwi ba ako o ngingiti sa mga anak ko. Sa school lang naman sila pupunta pero kung makapag-polem. Napailing ako habang nakangiti. Nang mawala na sila sa paningin ko, tumalikod na ako dahil papasok na sana ng mamataan ko ang sasakyan ni attorney na papunta sa gawi ko. Anong ginagawa niya dito? Caroline. Tawag niya. Paano niya natunton ang bahay ko? Naloko na ito. Attorney, ano, nandito po kayo. Hilaw ang ngiti ko at hindi na mapakali sa kinatatayuan. Mabuti at hindi sila nagpang-abot ng mga anak ko. Akala ko nasa malayo ka nakatira ang lapit mo lang pala sa bahay ni Jeremy, nakangiting sabi ni attorney. Paano niyo po nalaman na dito ako nakatira? Nung isang araw pa kita hinahanap. Pumunta ako sa bahay ni Kelsey. Akala ko kasi naroon ka malapit sa kanya nakatira, buti may kapitbahay niya na nagturo kung saan ka nakatira. Nanlaki ang mata ko, lumingon ako sa bahay, at mabuti na lang dahil wala na ang mga bata pero magtataka si attorney oras na pumasok siya at makita niya na maraming gamit pang bata sa loob. May kailangan po kayo sa akin, attorney. Pwede niyo naman po ako tawagan. Ay iyon na nga hiha. Na-misplaced ko yata ang cellphone ko dahil hindi ko na makita saan iyon. Tumungo ako, may gagawin ka ba? Pwede ba kitang makausap? Nag-aalangan ako, tumingin ako sa kanya at nakita siyang sumisilip sa bahay ko. Pwede po bang sa labas na tayo mag-usap attorney? Nakakahiya po kasi sa loob ng bahay. Hindi pa po ako nakapaglinis, pagpapalusot ko. Buti hindi na siya nagpumilit at pumayag rin agad. Naghanap kami ng coffee shop kung saan kami pwede makapag-usap ni attorney. Dito lang din sa Gusa, may nahanap kaming coffee shop at doon na kami nag-usap. Kamusta na po si Jeremy? Tanong ko nang matapos naming maka-order ng kape. Jeremy is fine, hiha. But may problema, nagsimula na naman akong kinabahan nang sabihin niya na may problema. Anong problema? Hindi niya mailakad ng maayos ang paa niya. Napuruhan iyon sa aksidente kaya kailangan pa niyang manatili sa bahay hanggang sa gumaling siya. Napainom ako sa kape ko matapos sabihin iyon ni attorney. His wife is nowhere to be found. Napakawalang hiya ng babaeng iyon, nanggigil na sabi ni attorney. Naalala ko yung sinabi niya sa hospital. Anong pananggagalingan ng galit ni attorney sa daughter-in-law niya? Matapos ma-accident ni Jeremy, I bet sumama na iyon sa kabit niya. Galit na sabi ni attorney. Si Matilda, may lalaki maliban kay Jeremy. Tumingin si attorney sa akin. Caroline, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Kaya kita hinanap kasi may kailangan ako sayo. Napatitig ako sa kanya. Kinakabahan ako sa sasabihin niya. Ayaw ni Jeremy sa ibang tao. Palaging mainit ang ulo niya, lagi niyang tinataboy ang mga nurse na inutusan kong mag-alaga sa kanya. Nagsimula siya umiyak ulit, and I hate it. Ayaw kong umiiyak siya lalo't naging ina siya sa akin. Ayaw kong nahihirapan ng taong kumapkop sa akin nung namatay si mama. Hindi ko na alam anong gagawin ko hiha. Please, help me. Tumayo ako at lumapit kay attorney. Niyakap ko siya. Tahan na po attorney. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Gagawin ko po. Lumayo si attorney sa akin. Kinuha niya ang kamay ko. Ang mga mata niya ay nakikiusap. I have a favor to ask you, hiha. Please be Jeremy's secretary once again. The company needs him, but he cannot do a simple task dahil sa nangyari sa kanya. Please help him Caroline. Nanlaki ang mata ko sa gulat kaya napaatras ako. Attorney,
Hindi ko alam anong sasabihin. Gusto niyang bumalik ako sa buhay ni Jeremy. Please Caroline, please, wala na akong maisip na ibang tao na gagawa nito. At wala na rin akong ibang mapagkakatiwalaan pa. Naisip ko ang mga bata. Sinong mag-aalaga sa kanila? Attorney, may trabaho po ako. I know Caroline, that's why I asked this as a favor to you. If yung husband mo ang problema, I can talk to him. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Habang tinitignan ko ang mukha ni attorney na umiiyak, hindi ko magawang ibuka ang bibig ko para gustin siyang hindi. Hindi ko masabi sa kanya na wala akong asawa. Anong gagawin ko? Ayaw kong pumayag sa pabor na hinihiningi niya. It's too much. Paano kung malaman ni chairman? Pag-iisipan ko po, sabi ko. Pag-iisipan ko po ang pabor na hinihiningi niyo. Tumango siya habang umiiyak. Salamat Caroline. Maraming salamat. Sige po attorney. Kailangan ko na pong umalis, mahinahong sabi ko. Tumango siya at wala na akong lingun-lingun pa na nilisan ang coffee shop. She wanted me to go back to Jeremy. Pagbibigyan ko ba? Umalis na ako. Nakaalis na ako sa buhay ni Jeremy. Tahimik na ang buhay ko, pero paano na? Pag-uwi ko ng bahay, agad akong nag-ayos sa sala. Hindi ko alam bakit pero mabuti ng maaga, handa ako. Lahat ng gamit ng mga bata ay nilipat ko sa kwarto namin. Ang iniwan ko lang ay TV at ilang house decorations. Pakiramdam ko ay babalik pa si attorney sa bahay. Baka magtaka siya na maraming gamit ng mga bata dito. Noong umuwi sina Daph at mga bata noong hapon, nagtaka sila na masyadong malinis ang sala. Anyari? Tanong ng kaibigan ko. Mama, where's our toy? Nasa kwarto anak. Nilagay ni mama ang toys niyo doon. Sabi ko, sasabihin ko ang rason mamaya, sabi ko kay Daph bago harapin ang mga anak ko para kamustahin. Mga anak, can you put your bags in our room? At magpalat na rin kayo ng damit. Utos ko sa quintuplet. They all agreed. Nang makaalis ang quintuplet, agad kong kinuyog si Daph sa labas. Alam na ni attorney kung nasaan ako nakatira. Daph, nandito siya kanina. Sabi ko. Ano? Aniya, mama, help me. Napatingin ako sa loob. Teka, puntahan ko lang ang mga anak ko. Iniwan ko si Daph at umakyat sa itaas nang tawagin ako ni CJ. Mama, ayaw ibigay ni BJ ang damit ko. Sumbong niya nang makapasok ako sa kwarto. Napabuntong hininga ako at kinuha ang damit ni CJ na natatabunan lang ng shorts niya. Magkapareha kasi sila ng damit. I told you kuya, that's mine. Sabi naman ni Bryce. Caroline, attorney is here. Nanlaki ang mata ko sa sigaw ni Kelsey sa labas ng bahay. Napasilap ako sa bintana at nandito nga si attorney. Is that Tita Ninang? Tanong ni Charles at sisilip na sana sa bintana nang pigilan ko. Bakit nandito na naman si attorney? Just ko. Sinirado ko ang bintana sa kahinarap ko silang lima. Hey, listen to mama. Sabi ko, mama has a visitor. Can you do me a favor? What is it ma? Tanong ni EJ. Dito muna kayo sa room at huwag maingay. Kumunat ang noo nila ng sabay. Why mama? Magagalit ba ang visitor mo mama kung maingay kami? Napapikit ako. Yes. Kaya please, pwede nyo ba gawin yun para kay mama? Tumango silang lima. Inupo ko sila sa kama at hinalikan isa-isa sa mga noo nila. Ngumiti ako bago umalis ng kwarto at naabutan ko sa sala si attorney na sumabay pala kay Kelsey sa pagdating. Nililibot ni attorney ang paningin niya sa buong bahay. Hay hiha, sabi niya nang makita niya ako. Pasensya na po attorney, sabi ko. Natagalan ako sa kwarto. Tumango lang siya. Sumama na ako kay Ma'am Kelsey kasi dito pala ang punta niya. Napansin ko ang pagkurot ni Daph kay Kelsey. Nag-peace sign si Kelsey sa akin. Nga pala hiha, have we met before? Tanong ni attorney kay Daph. Ngumiti si Daph kay attorney at tumango. Opo attorney, isa po akong Dominguez. Dominguez, kaano-ano mo si Director Dominguez ng A&D Hospital? Ngumiti si Daph at sinabing, papa ko po. Nanlaki ang mata ni attorney. Anak ka ng may-ari ng hospital. Hilaw na ngumiti si Daph sa kanya at marahang tumango. Kaya pala you're so familiar to me hiha. Nag-meet na siguro tayo sa mga gatherings. Ngumiti lang si Daph. But other than that, wala bang instances na nagkita tayo? Kasi the last time I know,
It was Ivana and Ma'am Kelsey ang kaibigan ni Caroline 7 years ago. So nakakagulat na kaibigan ka pa rin pala nila. Pinandilatan ko ng mata si Daph. Attorney, napadalaw po ulit kayo. Tanong ko para tantanan niya na si Daph. Hindi, kasi may dala akong ulam. Aniya sabay bigay sa akin ng lechon manok. Naamoy niyo ba yun kuya? Nanlaki ang mata ko nang marinig ang boses ng bunso ko. Agad kong nakagat ng mariin ang labi ko. Just go AJ, kakasabi ko lang na huwag magingay. What's that? Tanong ni attorney. Para na kaming may ihi-tatlo ni na Kelsey at Daph sa kinatatayuan namin. Wala naman po attorney, sabi ni Daph sabay lapit kay attorney. Wala, I think I heard something, parang boses ng bata. Bata, nako, baka mamaya tinatakot nyo lang kami attorney Tumawa si Kelsey, trying to crack a joke. Ako, heto, namamawis na. Oh well, nga pala Caroline, where's your husband? Lagot na talaga ako, nasa work po attorney. Tumungo siya. Wala kayong wedding picture sa sala no? Or kahit anong larawan. Nakagat ko ng mariin ang labi ko at tumingin kina Daph na hindi na rin alam ang gagawin. Opo, hindi pa kami nag-aayos kasi kakabili lang namin ng apartment. Tumungo siya. I see. Oh siya, I'm glad na maayos ang kalagayan mo dito. But I need to go now Ngumiti siya sa amin tatlo. Hinatid namin si attorney sa labas ng bahay. Baka po gusto nyo pang kumain dito attorney. Ani ni Kelsey kaya palihim na kinurot siya ni Daph. Aayain mo pa hindi na nga tayo makahinga dito. Bulong ni Daph. Thank you, Ma'am Kelsey but I have to go. Wala kasing mag-aalalaga kay Jeremy, makahulog ang sabi niya sabay tingin sa akin. Nagbaba ako ng tingin. Nagi-guilty ako. Pinaparinggan niya ako. Nang makaalis na ang sasakyan niya, doon lang kami nakahinga tatlo ng maluwag.